And kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So umiiwas, nilalapitan niya, umiiwas. Then parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil kitang-kita mong pigil lang si Gomez. So, Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yan nga yung binabanggit namin kong Janet, ano? Kung may hipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents, paano natin i-weigh yung ganon? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko? well, very unparliamentary yon. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo at biglang nagsabi that his whole speech was stricken off the record. No? Ako naman, ipina-amenda ko yun na ang sabi ko naman is if it can be amended na mas strike out sa records yung mga bagay-bagay na Kung Janet? sorry. Yeah. Ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan he used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa pananaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So medyo, kaya nga talagang hanggang nung gabi, kinakausap namin si Kong Lia na mag-file ka ng kaso kung meron kang hinahawakan or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo kay CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo. Kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, pinadadapa at pinapalo yung mga... Pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin, Kung Janet? Kayo kasi tumatayong nanay-nanayan ng mga yan di ba? Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So nilalapitan niya, umiiwas. Parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil kitang-kita mong pigil lang si Gomez. So, syempre, sabihan ka ba ng mga aligasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell na hindi, joke lang yon. Pero nangyari na Kaya sabi ko, let things cool down. Kasi syempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum. Pero Kong Janet, ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste, hindi po ba ito grounds for an ethics complaint? It can be actually, no? Kasi nakita mo naman yung si Congressman J.J. Suarez, hindi lang naging sensitive, pero biglang tinuro niya. And the allegation was, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan parang pare-pareho, no? So, tsaka kulang ng patience si Kong Lian, syempre, siguro sa pagkabata niya. Kaya dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin maski sino na lang.
Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo. Pero teka muna, kung Janet, kung dapat na may mentor, hindi na naman siguro siya bago. Pagdating sa kalakaran sa politika, no? Nanay niya, senador. Nanay niya, napakatagal ng senador, di ba? For sure, naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. At saka, ano ba talaga yung objective? Well, kailangan niyang makinig, no? Kasi kailangan niyang makinig kay Senator Loren kasi magaling si Senator Loren dyan. No, so siguro ito, sometimes, oftentimes, he's impatient. Oftentimes, yung kanyang galit, hindi niya makokontrol. Tapos makakapagbitiw siya ng mga salita. Pero syempre, after naman nun, may mga bagay-bagay naman na sasabihin niya, oo nga, mali yun. Pero yun ang tinutumbok nyo, tama rin kayo. You have to decipher and be responsible for all of your actions. Kaya hindi pwede yung urong-sulong. Kung hindi nagkulang yung nanay, isa lang ibig sabihin nun, matigas ang ulo ng anak. Pero ang tanong nga rin doon kong Janet at Kuyang Willie, not one, but two. Dahil parang ganito rin yung nangyayari doon sa isa pang kongresista. Di ba, tama ba? Totoo ba yung pagbalik, umatake na naman ulit? Oo, tsaka tinawag daw, hindi daw kayong tinatawag na mami. Tapos biglang kung ano na nang pinagsasabi kong Janet. Actually, ganito kasi yun eh. Sa harap ko, kapag wala sa media, mabait siya. But napapansin ko na he tries to manipulate you, no? Siguro, yung kasi ang gawain niya, no? Sa the late PD Barsaga. Ima-manipulate ka niya. No, nagkataon lang ito, siguro alam nyo naman yung nag-press con siya dahil may namatay na Vice Mayor sa Iloilo. Accidental firing, napakabata pa, napakasakit sa pamilya, maliliit yung mga anak. Biglang nag-press con siya, tapos kung ano-anong ginawa niya. So, of course, dinamay ako, dinamay yung si Congressman Defensor, dinamay yung anak ko. Kaya nag-file kami ng ethics complaint. Pero siya naman, kapag nasa plenary yan, palagi niyang paulit-ulit na expel niyo ako para pumasok ako sa headlines. Sabi ko, sige, totohanin natin yan. Lalapit naman yan, wag, sorry. Meow. Ay makat, palaaway lang talaga yung mga pusa. Meow. Ano yan? Parang bata, laro nga yan. The problem is, this is the Congress of the Republic of the Philippines. My God, sa tagal ko sa Pilipinas at sa tagal ko sa gobyerno, we are not worth a public service like that. So, paano natin maiiwasan itong ganitong klase ng mga eksena in the future, Kong Janet? Well, ang unang-una dapat alam natin at kilala natin yung binoboto, no? Meron ng mga bulong-bulungan, babalik tayo kasi ang requirements kasi ng kandidato at least 18 years old and Filipino citizen eh. Napaka-vague. Napaka-minor ng requirements. Mas mahirap pang pumasok na police at teacher kesa sa tumakbo at maging congressman. Kasi ang requirements nga medyo napaka-minimal. Basta Filipino citizen ka lang at yung edad mo, pwede na. Hindi natitingnan nyo yung qualifications and yung state of mind. Mukhang mas mahirap pa ngayon kumuha ng SSS eh. Sa pagpasok sa politika. Ito, I'm referring to, baka kasi ma-confused, no? Specifically, I'm referring to Meow. Si Congressman Barsaga. Pero, kung hindi po ba sa tingin nyo, dapat magkaroon na ng qualification yung mental soundness? Dapat. Kasi, dapat talaga. Kasi, even among our teachers, di ba dati nagkaroon din ng problemang ganyan na minsan yung iba nagkakaroon ng problema, nananakit ng mga estudyante. Ito, imagine, gumagawa ka ng batas, nagpa-participate ka, kumukumpas ka sa budget ng Pilipinas, tapos ganyan. Ano ang mukha natin kapag merong mga international fora? Pag ganyan ang mga requirements, kinakailangan pa ng amyenda ng batas kasi nasa batas yung yun lang yung mga qualification, di ba? Yeah, and then kung paano magagawa ng paraan sa COMELEC. Kasi siguro alam naman, pati naman yung pamilya ni Kong Meow, alam naman nila yung totoong situation eh. Napapabutong hininga na lang ako. Kaya nga 'di ba parang kinakausap namin si Mayor Jenny, yung kanyang mother na
bakit siya kasi sayang eh. He has to be of service to the people of Dasmariñas. Pero yun nga raw, marami raw mga threats nung hindi siya ang papatakbuhin. Nasasaktan niya ang sarili niya pag hindi. Yun na lang ganun nasasaktan mo ang sarili mo pag hindi ikaw ang tatakbo. Kung Janet, sinubukan niyo na ho ba na ipasuob yung mga opisina dyan at baka pinapasok na. Baka naman exorcism pala yung kailangan. Di ba? Matahi-tahimik naman kahit papaano yung ano. Kasi hindi lang isa dalawa pa Parang siya kasalitan, parang kada linggo, salitan lang sila. Mukhang may magtatatlo pa, baka sakali. Sino pa yung pangatlo? Ibubulong ni Kong Janet sa atin mamaya. Ite-text sa atin yan. Alam niya kung sino. Anyway, Kong Janet, maraming salamat po for joining us. Thank you, Kong Janet. Maraming salamat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.